susunod na magmamana. Kasi yun nga, iba kanina sabi ko, kung bigla tayong nawala at wala tayong protection, bigla tayong nagkasakit. Di ba po alam naman natin, ang mga sakit na yun, hindi na lang siya namamana. Because of our lifestyle, sa dawin ng living natin, ang critical illness napakalapit na po sa atin. At isang critical illness lang po, lahat ng pinundar natin, kaya ubusin. Kaya po yung ubusin. Magkano ang minimum na sakit ng cancer na expenses? 1 million, 5 million. Sino po ba dito mayroon kayo 1 million? Wala po? Wala. Brothers and sisters, bago lang pinag-uusapan natin. Sino po may 1 million? Wala. So yun po, kung ang muna talaga natin kailangan protection na enough sa sarili natin. Life insurance, disability, estate planning. The next level po, kapag meron na tayong enough protection, dyan na natin papasok yung savings, yung pag-iipon na pag-invest. Kasi kumbaga, excess na natin yun. So, mag-save tayo ng 3 to 6 equivalent ng sahod natin as emergency fund, and then the rest po is investment. I-invest po natin sa mga investment company na talagang nag-earn. Ito po no, ang bangko, doon natin pinakatiwala yung pera natin. Ang binibigay sa atin is 0.0125. Si bangko, na pinagkatiwalaan natin ang pera natin, ini-invest nila 8%, 10%. Magkano binibigay sa atin? 0.0125. Magkano kinita ni bangko? 7% or more. Kaninong pera? Sa atin. Bakit kaya natin si bangko yung umaman sa pera natin? Which is pwede naman natin gawin yung ginagawa ng bangko sa pera natin. Ang kulang lang po talaga sa atin is makipag-usap po sa mga financial advisor na makakatulong sa atin. Makipag-usap po tayo kasi libre lang po magtanong sa Pilipinas. Huwag lang pumatay natin na magkikatulad tayo sa ibang bansa na pag-umapit kayo sa amin, ibayad na agad kami. Diba po? Kapag okay ka na po sa level 2, dyan na po, akit na tayo sa level 3, education, kasi dito nakapagsilid na tayo, may mga investment na tayo, kumikita na siya. So, papaaral ng mga anak, or gusto na natin bumili ng bahay, sasakyan, or property, kasi meron na tayong sobra. Then lastly, yan na yung i-divide na natin siya. Huwag natin lagi kakalimutan yung mag-share, magbigay na kung ano yung meron tayo. Dahil lagi natin katandaan, kung ano man yung meron tayo, hindi po natin yung sarili. Pinagkatiwala yan yung Lord, pero kailangan natin ibahagi. Kailangan natin siya ibahagi. So, sino po sa ating mga brothers and sisters ang nasunod na pyramid na to? Wala. Sino ba ang gustong masunod ang pyramid na to? Si brother. So, kailan nyo po sisimulan? Kasi po, kung gusto natin at hindi naman natin gagawin, wala rin po. Naka-stack pa rin tayo kung ano yung meron, kung ano tayo ngayon. So, dapat po mayroong action. Sabi ko sa inyo, before ako po ng restaurant, bago tayo kasi natin, libre po makipag-usap sa mga tulad namin. Sila brothers, may anak din po financial advisor, tama po. So, libre po makipag-usap sa amin kahit anong company. At ito po siya, kapag nakikipag-usap o gusto niyo po mag-invest, hindi po tayo nakatali sa isang company lang. Hindi sa company mo, hindi sa company ng anak ni the brother sister. Kasi, pwede po tayo kumuha ng life insurance, ng protection, ng investment, as many as we want. Sabi nga po, do not put all your eggs in one basket. Ibig sabihin, diversify, mag-invest ka po sa iba't ibang kumpanya. Kasi kung malugi man ang isa, hindi lahat ng pera mo, lugi. Dapat iwanin mo na. Ako mismo, kapag may umapit sa akin, Sir, ano na ba? Dapat ba pulang sunlight po kukunin ko? Hindi po. Hindi po yan nila sa akin. Kasi mamaya, may kailangan may sunlight, hindi ako nasisita sila ng pera niya, naka-sunlight lang, di ba? Pero kung gusto mo, natitiwala ka sa isang kumpanya, nasa sa'yo po yun. Sino po nakakaalam ng kwento ni Ogie Diaz? Sino nakapanood na, ano niya sa Facebook? Ilang layers ng cabinet ang insurance policy ni Ogie Diaz? 3 layers po ng metal cabinet ng insurance policy ni Ogie Diaz. Ganun po siya ka-deliver ng insurance. Pero sa kanya importante yung insurance po. Isang first history, sino po, tayo ay Princess Helen Bena. Kilala.
Kilala po, Helen Bella. Ito po siya. Si Helen Bella is believer mahilig siya mag-invest sa mga property. Sobrang dami ng property na hindi alam ni Princess Gonzalan. Nung nawala po si Helen Bella, doon lang nalaman ni Princess Gonzalan na ang dami ng mamanahin. Sobrang tuwa niya. Pero pumasok si government, estate tax. Wala pong pera si Princess Gonzalan pambayad na estate tax. Sabi, ang option, ibenta yung property. Hindi mo po siya ma-ibenta na hindi nalilipat sa pangalan mo. At para malipat siya sa pangalan mo, kailangan mo magbayad ng estate tax kasi isa po yun sa requirements. That time, nung hindi pa po po si Duterte, ang estate tax natin nagbabalik kung gano'ng malaki ang property mo. 20, 30%. Buti na lang ngayon, flat rate siya 6%. But 6% is 6%. Kung wala kang insurance na matatanggap, saka ko pa ng 6%. Siya rin kuneta, hindi po ma-forfeit yung mga property na iwan sa kanya ni Papa niya. Kasi wala siyang cash. Before leaving. So yun po, kung nag-invest po kayo mga property, makipag-usap rin po kayo sa insurance advisor kasi estate po, napaka-importante. Baka pumapunta lang sa gobyerno yung mga inipunin ng mga property. Kasi po, kapag hindi na mabayaran ng estate tax, lumalaki po siya. Kapag hindi na natin kayang bayaran, pukurdi siya ng government. So, yun po, tuloy ko lang, yan yung level 1, nailan ko na siya, halos na elaborate ko naman na. Sabi na, the prudent decimators and take reviews, sana maging ganun tayo. Then level 2, the wise store up choice food, na-discuss na rin natin yan kanina. Level 3, dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow. Idagdag ko lang, tayo mga Pilipino, gusto natin kapag nag-invest next month, doble sa pinakagad. So ano nangyayari? Nag-scam. Kasi po, ang totoong investment, hindi po kinabukasan kung agad. It takes 5, 10, or 20 years kung gusto talaga natin tumubo. Yung mga tumutubo ng 2 to 3 months, napatitig lang tayo kasi invest natin lahat. Pag invest natin lahat, nawawala na. Goodbye. Sino po tinamaan? Ako hindi magawa naman. Dapat ko tayo sa akin, pamadali. Then, yung pinakalas, this master and prize, well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things, I will put you in charge of many things. So kung nagawa natin siya, napalago natin siya, nakapag-share tayo, mas marami po ang dumarating ng blessing sa atin. Okay po. Ito po, mga major life goals natin. Children education, napaka-importante niya. So, mag-invest tayo sa mga, kung meron tayong excess money, mag-invest tayo sa BUL, mutual funds, UITF, para po kasi kung wala na ngayong educational plan. Tinanggal na po yan ng Security and Exchange Commission dahil sa mga nag-close na educational plan companies. Bakit po sila nag-close? Kasi po, tanggap lang sila ng tanggap ng mga binibili na educational plan na hindi nila na-anticipate na darating yung tuition fee. So ang nakilaban, yung mga nag-aaral na. Yung mga bata pa maliliit pa, naubusan sila ng pondo. Kaya pinatanggal na po siya ng site, naka-incorporate na po siya sa mga insurance plan siya. So kung DUL, yung investment portion niya, pwede siya magamit. Pero specifically, kung magkano yung tuition ng bata. Pero pwede kayo magpa-compute kung magkano yung nakikita ninyo kailangan yung magpapatapos ng college. Pero malaki po talaga ang premium niya. Next, open card. Pag gusto natin, yun ako, invest muna tayo. Iwasan natin yung pabila-bila pag-usok-usok desisyon. So pagtupunan muna natin bago tayo pumama. Kasi pag minsan daw tayo nililigret sa interest, palaki siya ng palaki hanggang sa nalilimit lang din o nababatak lang din sa sasakyan. Retirement, yan po, sinabi ko niya kanina, napaka-importante. Mahirap po tumanda ng walang pera. Si SSS, magkano lang po siya. Diba? Maganda po ang ng SSS. Sa totoo lang, kaya napakaganda na meron tayong buffer. Estate, din ako, pamilya ko na rin siya kanina sa may mga property, makipag-usap po tayo para mayagdan nyo rin po yung next generation, hindi na maliiwan ninyo na may sama sila pabayad sa estate tax. Isipin niyo po, ang 100 million worth of property times 6% is still 6 million. So dapat meron kayo at least 6 million insurance coverage para kapag natanggap ng mga anak nila, papayag lang yan sa BIR para malipat yung mga property ninyo sa kanila. Diba? Sabi ng iba, habang buhay pa ako, ilipat ko na siya sa mga anak ko. Still po, 6% donors tax. Wala tayong lusot. Buhay pa tayo, 6% yan. So, before I end po, iwan ko lang, the prudent
presidency danger and take rebuilds, but the C4 keep going and pay the penalty. Thank you po, and have a nice evening. Ano po?